Kamusta mga ka-tips and trends? Alam ko marami sa inyo dito ang mahilig sa mga pusa. Kaya naman sa video na to pag-uusapan natin ang top 10 tips para sa mga nag-aalaga ng pusa. Kung isa ka sa mga fur parents, siguradong marami kang matututunan. So let's jump right into it. Tip number 1, huwag puro gatas lang, magbigay ng tamang pagkain. I know ka-tips, madalas nating marinig na gatas ang pinakamasarap na treat para sa pusa. Pero hindi lahat ng pusa ay okay sa gatas, lalo na kung lactose intolerant sila. Kaya dapat iwasan natin ang pagbibigay ng gatas. Mas mainam na maghanap ng quality cat food na may tamang nutrients na kailangan ng ating mga pusa. Kapag may oras ka, pwede mo ring subukan magluto ng homemade meals like chicken or fish, pero siguraduhin mo lang na walang bones at walang mga spices. Tip number 2, magkaroon ng pet-friendly na environment. Alam niyo ba ka-tips na ang pusa ay mahilig mag-explore? Kaya importante na safe at pet-friendly ang paligid nila. Iwasan ang mga bagay na pwedeng makasakit sa kanila tulad ng mga maliit na objects na pwedeng maswallow. Kung meron kang halaman sa bahay, siguraduhin safe din ito para sa kanila. Isa pa, kung may cat tree ka o isang lugar kung saan pwedeng mag-hone ng skills, masaya na ang mga pusa. Tip number 3, regular na pagpapaligo at grooming. Okay ka-tips, pusa is known for grooming themselves. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi natin sila tutulungan. Regular na pag-groom ng pusa ay hindi lang para sa cleanliness, kundi para na rin sa kanilang health. Kung may long-haired cat ka, mag-keep ng grooming session na at least once a week. Plus, remember to check yung claws nila. Para sa mga pusa na hindi outdoor, essential yan. Tip number 4, magkaroon ng litter box na malinis. Ang litter box ay dapat malinis ka-tips. Alam niyo ba, isa sa pinaka-hated na mga bagay ng pusa ang maduming litter box? Kung hindi nila magugustuhan ang lugar nila para magbawas, baka maghanap sila ng ibang lugar sa bahay. Regular na linisin ang litter box at palitan ng sand o litter. Kung wala ka pa, pwede kang mag-invest sa mga litter na may odor control. Tip number 5, magbigay ng mga toys at treats. Para masaya ang pusa ka-tips, kailangan nila ng mental stimulation. Hindi lang sila basta kakain at matutulog, gusto nila ng challenge. Pwede kang magbigay ng mga interactive toys like feather wands or laser pointers. Ang pusa ko tuwang-tuwa sa mga toy na may sound kasi akala nila may prey na dumaan. At syempre, magbigay din ng treats from time to time. Pero remember, moderation lang ha. Tip number 6, pagtutok sa kanilang health at vet visits. Isa sa pinakamahalagang bagay ka-tips ay ang regular na check-up sa vet. Huwag kalimutan na iturok sa mga pusa ang kanilang mga vaccines. May mga panahon na hindi natin nakikita agad ang mga sintomas kung may sakit ang pusa. Kaya better safe than sorry. At kung mahilig kayong magbigay ng mga gamot o bitamina, make sure na tamang dosage lang. Tip number 7, magbigay ng tamang lugar para matulog. Ang mga pusa gusto nila ng comfortable na lugar para matulog. Pwede kang mag-provide ng special sleeping area na quiet at safe. Kung meron kayong sala set o sofa, I'm sure tinitirhan nila yan. But don't forget to give them their own cozy spot. Kahit sa mga small spaces, kaya nilang mag-create ng napping haven. Usually somewhere elevated para safe at tahimik. Tip number 8, pagpapalawak ng kanilang socialization skills. Katulad ng mga tao, pusa rin ay may personality. May mga pusa na outgoing at gustong makipag-socialize. Pero may mga pusa rin na medyo shy. Kung gusto mong maging friendly sila, kailangan mong i-guide sila ng maayos. Baka mahirapan silang makipag-interact sa mga bisita o bagong tao. Kung may anak ka, teach them how to approach the cat gently. Hindi pwedeng basta-basta takaw-hawak. Tip number 9, pagmamahal at atensyon. Ka-tips, as fur parents, one of the most important things na pwede mong ibigay sa iyong pusa ay pagmamahal. Kahit na may mga pusa na independent, gusto pa rin nila ng atensyon mula sa kanilang owner. Huwag kalimutan mag-spend ng time with them. Tinutulungan ka nilang mag-relax, kaya iganti mo sa kanila ang pagmamahal at affection. Kahit konting petting, malaking bagay na sa kanila. Tip number 10, pag-unawa sa kanilang behavior. Alam niyo ba ka-tips na bawat pusa ay may kanya-kanyang way of showing emotions? Kung ang pusa mo ay umihilig sa'yo, it means they trust you. Pero kung kumakagat o nanunuklaw, baka may pinagdadaanan silang sakit o may nasaktan sila. Ang pusa ay hindi basta-basta agresibo. Kailangan lang natin maging attentive at sensitive sa kanilang behavior. At ayan mga ka-tips, ang top 10 tips na siguradong makakatulong sa inyo sa pag-aalaga ng inyong mga pusa. Alam ko na sa dami ng mga pusa sa ating bansa, tiyak na mas marami pa kayong pwedeng idagdag na tips. Kaya don't hesitate to comment below. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like, share at subscribe. Kita-kits tayo sa susunod na tips mga ka-tips!